Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa zodiac sign na Libra, okay, with the air elements. Lala Baby, nagpapakilala. Isa lang pong like, subscribes, and share. So, bibigyan ko po kayo ng reading, okay? Simula po ngayong, sandali lang, ano gang 17 pala ngayon sa Pilipinas at dito, okay, sa Europa. Up to April 17 to 23 of April. Okay? Ano ito? Yan, na nagbaligtad ang inyong tinatawag na nag-reverse, okay? Ang inyong the death, di ba? Nag-reverse din ang inyong tinatawag na the Ace of Pentacles. Okay? So, ito yung tinatawag na, punta muna tayo sa inyong love and romance. Okay? Yan. So, ito yung tinatawag mga na-experience ninyo. Okay? From the past. Okay? Yan. Maaaring sabihin na natin marami kayong natutunan from your past love, romance, marriage. Diba? So, maaring dito, masaya ang mga tao dahil naka-move on na kayo. Diba? Yan. It's like siguro marami kayong failures. Diba? Sa inyong past romance relationship. Pero nakikita dito, naka-move on na kayo. And they are happy for you. Okay? Naririto ang tinatawag na the Ace of Pentacles. Ito da? To the Hermit and the High Priestess. Diba? Yan. Ito yung tinatawag na your personal life. Diba? Okay. So, ano ang iyong iniisip, binabalak? Diba? Yan, oh. Nagmamuni-muni ka. Diba? So, it's like hindi mo pa alam, diba, about your relationship, love relationship. Maybe this person is already old na. Diba? Yan. So, iniisip niya, sasaya pa kaya siya sa kanyang love romance relationship. Diba? Maybe this person is alone. Single, hindi siya, walang tinatawag na no involvement. Yan ha. Wala siyang karelasyon. Okay? So, let's see your career. Kahit prepares na, mas prepare na lang niya na mag-isa siya. Diba? Siguro mas tahimik pa ang buhay niya. Okay? Kumbaga dito nagiging mas productive ang buhay niya. Okay? Kung mag-isa na lang siya. Let's see your career. Yan. Sandalit nag-reverse ha. Ibig sabihin nito, yung tinatawag na the Eight of Waters. Naka-stuck kayo. Diba? Okay. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na the Page of Pentacles. Maybe, ba't kayo naka-stuck? Diba? Nag-aaral ba kayo? Nagpaplano? Diba? Kumbaga dito tinatawag naghihintay, may hinihintay kayo. Di ba? Yan. So, kumbaga dito nakikita yung tinatawag, hindi ka pa makagalaw, di ba? Hindi ka makapagdesisyon sapagkat meron kayong hinihintay na result, outcome, di ba? Maaring nag-a-apply kayo or maaring sabihin na nating nag-aaral kayo, nag-a-upgrade kayo ng inyong skills and talent, di ba? O ina-update ninyo ang inyong
tinatawag na skills and talents, di ba? So, ibig sabihin nito, mukhang merong magandang outcome, di ba? Yan, kung ikaw is nag-a-apply, di ba? It's like hindi ka makapag-apply sa iba sapagkat may mga iniintay kayo, di ba? Yan. So, ito na ha. Magandang balita darating. Yan ha. About kung nag-a-apply ka ng trabaho, kung halimbawa sabihin na natin baka nag-ask ka ng raise, di ba? Maybe there is a promotion. So, maaaring for some of you, maybe you're applying a job abroad, di ba? So, ibig sabihin nito, maaaring dumating na yung iyong tinatawag visa, di ba? Yung tinatawag ticket ninyo, travel ticket. So, ibig sabihin nito, makakalipad na kayo kung ito is trabaho papuntang abroad, di ba? So, ibig sabihin nito, narito ang tinatawag na the Mars, di ba? Yan. Okay? So, ano ibig sabihin ng the Mars? Yan ha? Ibig sabihin nito, matatag, okay? For some of you here, ibig sabihin nito, yung tinatawag, they are very, very proud naman, okay? Sa kanilang trabaho. Yan ha? So, it seems napakaganda. Okay? Yan. So, sa inyo lang, ibig sabihin nito, kaya narito your ego. Diba? Okay. Dito sa trabaho ninyo, dahil kasi narinig ang the wise counselor. Diba? So, ibig sabihin ng the wise counselor is the Hierophant. Okay? So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na the devil. Okay? Yan. But, kasi ito'y transformation. Okay? So, ibig sabihin nito, the tower. It's about your choice. Diba? You have choice. Two choice. It's like, kung halimbawa, narito ka sa trabaho na ito, wala namang pumipigil sa inyo, kaya narito ang the devil, di ba? If you want to live, kung gusto mo nang umalis sa trabaho mo, okay? Wala namang pipigil sa inyo. It's your choice, di ba? Mukhang maganda ang trabaho ninyo, okay? Pero siguro nag-iisip kayo na iwan ito. Maybe meron kayong ibang trabahong gustong puntahan, di ba? It's you can live, you can resign, pwede kayong mag-resign, di ba? So let's see, tinatawag your money and finance. Okay. So, the 5 of Cups. Okay? It's about your personal nararanasan. Okay? Ibig sabihin nito, may mga losses sa pera ninyo. Okay? Yan. So, sino ang tinatawag na kasama ninyo, di ba? Yan. Karoon ng losses. Okay. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na kung kayo may failure, di ba? Baway sabihin na natin, you are in a relationship, baway investment, okay? Ibig sabihin nito, the outcome, hindi maganda. Kaya dito nakikita, di ba? Maybe both of you, pareho lang tinatawag na quits lang, di ba? Yan. Hindi nag-work out. Yan ha. Yung inyong tinatawag partnership.
So, ibig sabihin nito, magsisimula uli kayo. Di ba? Yan. Maybe on your own na. Okay? Maybe sabihin na natin mag-o-open ka ng studio. Okay? Right doon mismo sa bahay mo. Di ba? Maaring magtuturo, mag-tutor ka ng mga bata. Okay? Or kung ano man ito, di ba? Kasi nagkaroon dito, hindi maganda ang naging outcome ng tinatawag na pamemera ninyo kasama ang iba, di ba? So, kumbaga dito, magsisimula uli kayo. Maaari ito, sabihin natin, baka mga anak mo ito, isasama mo, di ba? I-utilize ninyo, halimbawa yung inyong garahe, harapan ng bahay, kasama ang anak mo, di ba? Or baka ito yung mga students ninyo, di ba? Mga tinuturuan nyo. Okay. So, naririto ang tinatawag na the Nine of Swords. Yan, ha? So, ibig sabihin ng the Nine of Swords is okay. Siguro isa kapos ka sa pera, di ba? Sabi na nating gusto mong mag-invest, okay? Gusto mong mag-open ng business, pero nakikita dito na kailangan mo ng pera. Maring kulang ang pera mo, di ba? So maybe, ibig sabihin nito, wala kang mapuntahan, di ba? Maybe sa mga kapatid mo, hindi ka makautang. So maybe this time, may lalapitan kayo, di ba? Maybe bank, okay. Kung ano man ito, hulugan, pera, di ba? Baka 5, 6. So, nakikita dito, yan ha, na magulong-magulong isip mo. Yan. Kung ito yung tinatawag na sana, okay, mabago ang iyong pamemera, umalwan. Tinatawag na sana meron man laang makapagpahiram sa inyo, di ba? Meron man laang tumulong. It's like maramdaman nila ang iyong pangangailangan. Okay? So, tingnan naman natin. Okay? Ang sabi ng ibang tao. Okay? Your family, friends, baka mga kasama mo sa trabaho, boss mo, asawa, mga anak, neighbors. Ano ang masasabi nila? Okay? Masipag ka naman daw, di ba? Reliable ka naman. Ibig sabihin, kung ito may kinalaman sa pera, okay, yan. Nagbabayad ka naman. Nagbabayad ka naman daw ng utang. Di ba? Yan. Babayad naman daw kayo ng utang. Hindi naman daw kayo natakbo. So, nakikita dito yung tinatawag na napakayaman mong tao. Ibig sabihin nito, maaaring sabihin natin mayaman ka, marami kang pera. Ibig sabihin nito yung tinatawag, mayaman ka as a person. Di ba? Halimbawa sabihin natin, maganda ang iyong relationship sa kanila. Di ba? Mapagmahal ka. Maybe sabihin na natin taong Diyos ka, 'di ba? Taong simbahan ka. It describes you. 'Di ba? It's about your quality. Maaring sabihin na natin ditong madali kang pakisamahan, 'di ba? Natulong ka, pwede kang magpautang, something like that, 'di ba? So nakikita dito tinatawag na
meron naman daw kayong, kumbaga dito tinatawag na tahimik naman daw ang buhay ninyo, di ba? So, ginagampanan mo naman yung role mo. Yan ha. Maybe your role as a father, role as a husband or a wife, di ba? Role as a kapatid, di ba? Yan. It's about your responsibility, your duty. Okay? So, maaring sinasabi din nila dito, yung tinatawag na ikaw isa maaring single, di ba? Maaring binata or dalaga. Yan ha. Ibig sabihin nito, wala kayong sabit sa buhay. Okay? So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na mga, sabihin na nating mga advisors ninyo, di ba? Yan. Nagbibigay payo sa inyo. Kaya mga nakakausap nyo sa social media, maybe your auntie, di ba? Your mother, father, kung sino ito. Nakakausap ninyo. Binibigyan naman daw kayo ng advice. Okay? Yan. Especially pagdating sa pera. Di ba? Yan. Pagdating sa love life. Di ba? Yan. So, yung tinatawag personal life. Yan. Ginagabayan ka naman nila. Okay? So, maganda naman. Let's see the tinatawag na message advice from the universe. Yan o. So, ibig sabihin nito, hindi ka raw nag-iisa. Yan ha, kasi the wheel of fortune. So, ito yung tinatawag na time to heal. Okay? Kung meron kayo dito ang tinatawag the past, kasi naka-reverse ang inyong the eight of waters. Di ba? Yan. Whatever happens in the past, it's time to heal. Yan ha. So, nakikita dito, yan. Merong mag-a-advise, you will receive an advice from an elderly. Yan. Maybe relatives, kaibigan, di ba? You will receive an advice, okay? From a wise person. Yan. So, magkakaroon dito ng tinatawag financial gains, okay? Yan. Maaaring sabihin na nating mga ginawa mo from the past. Diba? Yan, no? Kasi dito, ito yung tinatawag the past. Okay? May financial gains. O ito yung tinatawag kung ano itong papasukan mo ngayon. May financial gains. Okay? So, it's about happiness, your happiness. Okay? Kung saan ka masaya. Diba? Ito. Okay? Kung saan ka maligaya. Yan. Okay? Ang mahalaga, sabi ni universe, kung saan ka masaya, maligaya. Okay? So, kung kaya dito, ano man ito, from the past nangyari. Diba? Pag-ibig man ito, trabaho man ito, diba? Others, diba? Halimbawa, mga kaso, kung napasabit kayo sa mga kaso, kung ano man ito, nagkaroon ng disappointment. Diba? Yan. So, kaya nga nagpakita ang tinatawag the wheel of fortune. Okay? It's like tinatawag na ano man na ito. Yan ha? Pakawalan mo na. Okay? And kaya ito narito. Okay? Follow your intuition. Yan ha? Kita mo. Follow your intuition. Ha? Okay? Kaya pwede rin sabihin natin yung the towers. Your intuition. Diba? Okay? So, ano pa? Yan o. Ibig sabihin nito, yung tinatawag na magkakaroon ng abundance. Yan o. Abundance. Yan o. Abundance, ha? Abundance coming your way. Di ba? So, that's it for you. Okay? I see for you. Okay?